So mga sangka, itong Russian President na si Vladimir Putin, ang isa sa pinakamatapang na presidente sa panahon natin ngayon, mga sangkay, ay nag-aalburuto matapos po malaman ang isa pong impormasyon na tila magpapadala po ng mga military itong Europe, especially itong Germany, papunta sa Ukraine. Ngayon, nagkabukingan dahil po sa recorded audio na dumating po sa Russia at nagkalat na po yan ngayon, mga sangkay. At ang tanong dito, itong si Putin nga ba ay magpapalipad ng nuclear anumang oras? Yan po ang ating alamin ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan, and I'm back. Before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, huwag nyo po ngailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So sa umiinit po mga sangkay na balitaktakan patungkol po sa digmaan na ito, lalo pong lumalala ang tensyon ngayon mga sangkay dahil nga po sa report na itong Germany, nabisto di umano ang recorded audio na nakuha mismo nitong Russia. Alam nyo mga sangkay, itong mga ganitong klaseng pangyayari, hindi na rin po katakataka sa panahon natin ngayon. Madali pong makakuha ng impormasyon. Maliban kasi sa may mga malalalim na intel, itong mga ganitong klaseng mga bansa, mayroon po tayong mataas na way na ginagamit po ang teknolohiya para po makakuha ng ganitong klaseng information. At kumalat po ito mga sangkay sa Russia. Nireport po sa mga balitaan ng Russia itong usapan na medyo matagal pa naman mga sangkay. Isa po sa pinag-usapan doon ay yung pagpapadala ng military aid, weapons at marami pa pong iba. Na ngayon mga sangkay, nagbanta na po si Putin na magpapalipad ng nuclear. And we know how dangerous it is mga sangkay kung gaano po katindi ang itatama nito o damage nito sa ating mundo, not just in Europe, but the whole planet kapag pumutok po ang isang nuclear. Lalong-lalo na mga sangkay kung sabay-sabay na po yan ipalipad ng Russia. Ang pagkakaalam nga po natin mga sangkay, itong Russia mayroon pong ano tawag ito? Briefcase na hawak-hawak po ni Putin at dala-dala po niya yan mga sangkay na just in case daw po magkaroon ng kung anumang problema, pipindutin na lamang po yan at nakaset na po doon lahat ng target. Ngayon, eto po mga sangkay. Sabi po dito, Germany investigates Russian reports of recorded German military officials. So itong German military officials, nakuha daw po ang mga impormasyon nitong Russia. Nakunan ng impormasyon dahil nga po sa recorded audio. And on this war front, Germany has confirmed that a conference call among its high-ranking military officials discussing Ukraine was tapped and is now probing the incident. Ayan na. High-ranking official pa naman ito mga sangkay ng military na nakunan po ng audio. A recording of the call was posted by a Russian media official. The Russian official said the call recording revealed German officers discussing weapons for Ukraine and a potential strike by Kyiv on Crimea Bridge. Ayan na nga po mga sangkay. At dahil dyan, marami pong lumabas na mga statement ni Putin na any moment pwede po silang magpalipad ng nuclear. At alam niyo mga sangkay, isa pa nga po sa pinag-uusapan nakaraan na itong Germany ay possible unang target nitong Russia. Nakalaunan mga sangkay, dininay po yan ng Russia at ngayon, ewan ko mga sangkay, parang iba po ang lumalabas na impormasyon. Ang may binabalak na masama ay German. Kung pagbabasihan po natin yung audio. Okay, yung audio leak na kumakalat ngayon mga sangkay. Kung pagbabasihan yun, baliktad po ang realidad na nangyayari. Kasi, yung una mga sangkay ang pinaparatangan, itong Russia, naaatake ng pasikreto lamang at pinaghahandaan na po ang unang pagsalakay sa Germany, hindi naman pala ganun. Dahil kung pagbabasihan yung audio, ang German po ang may binabalak na masama sa Russia. It's a key link that connects Russia to the Ukrainian peninsula.
which it annexed in 2014. This 38-minute recording also Pambihira, oh. German Army's 38-minute call. Audio leak po yan. Sobrang tagal. So, ang dami pong nakakuha ditong impormasyon. Kaya naman pala mga sangkay, itong Russia ngayon nag-aalburuto at, dako, delikadong sitwasyon nito mga sangkay. Baka unahan po sila ni Putin. contained discussions on possible use of German-made Taurus cruise missiles along with training of Ukrainian soldiers. Kita mo na? Kyiv has been urging Germany to provide it with Taurus missiles for quite some time now. These missiles can reach targets for up to 500 kilometers. The country's chancellor called the potential leak very serious. Berlin says it could not confirm the authenticity of the recording and the matter is still being investigated. It also says that there is a possibility of the recording being altered as well. Ayan, mga sangkay. So dahil dyan, ito, si Putin ay nagbanta. Russian President Vladimir Putin has warned the West of a risk of nuclear war if Western countries escalate the ongoing conflict in Ukraine. Ayan na. Yan po yung banta ni Putin, mga sangkay, isang warning na magkakaroon ng pagpapalipad ng nuclear nila. Mga sangkay, ayon nga po sa mga balita, ang pinakamalakas na nuclear sa panahon natin ngayon ay yung sa Russia. US, mayroong nuclear, China, North Korea, diba pang mga bansa, mga sangkay. But, ang pinaka-delikadong nuclear, di umano, na may malaking damage ay itong Russia. Kaya ngayon mga sangkay, medyo delikado itong nangyari kasi what if unahan sila ni Putin? If you remember, yung Ukraine mga sangkay, nag-umpisa po yan sa konting chaos lamang, konting gulo, then bigla na lamang po natin nalaman, kinabukasan gumising na lamang po tayo, headline na po, umatake na ang Russia sa Ukraine. So what if ganyan po ang gawin ng Russia sa NATO forces or sa mga bansa sa Europe? In his annual address, Putin warned the West of tragic consequences if the West sends its military contingents to Ukraine. Now, doubling down on these comments, the Russian president said Moscow has weapons to strike targets in the West. Ayan na nga po. Ang Moscow daw po, or ang Russia, mayroon po silang saktong mga weapons na nakatarget na po sa mga bansa na gugustuhin po nila. Kaya nga sabi ko mga sangkay, yung hawak-hawak daw po ni Putin na briefcase na yon, andun po lahat, pipindutin na lang mga sangkay at lahat ng nuclear na yon nakaset na kung saan pupunta ng sabay-sabay. At yan po yung delikadong mangyari mga sangkay. Alam nyo, kapag naganap yan, yan po talaga yung doomsday. Alam nyo, pag pumutok yung isang nuclear, maliban mga sangkay sa magiging damage nito, actual, yung impact nito mga sangkay, hindi matatapos ng isang araw lang, isang buwan, isang taon. Matagal po yan mga sangkay. Maraming magkakasakit dahil dyan. Kahit yung mga mabubuhay dyan, maapektuhan pa rin. So yan po ang delikadong sitwasyon ngayon mga sangkay ng West actually. They're talking about the possibility of sending NATO military contingents to Ukraine. But we remember the fate of those who once sent their contingents to our country. But now the consequences for possible interventionists will be much more tragic. Ayan na nga po. Alam niyo nakaraan mga sangkay, in-interview itong si Putin ng isang US reporter. Sinabi po niya doon mga sangkay na wala po siyang pakialam sa ibang mga bansa. Ang focus niya lang itong Ukraine. At actually sabi po niya sa interview, gusto niya na pong matapos. Kaya nga lang, kaya daw hindi matapos dahil sa Amerika. Ayon po sa kanya. So ngayon mga sangkay, bigla po itong nagbago. No? Dahil nga po siguro sa galit mga sangkay, dahil nga po sa mga nalaman nila. At eto, nag-warning na po na pwede po silang magpalipad papuntang west ng nuclear. We also have weapons. They know about this. As I just said,
also have a weapon that can hit targets on their territory. Ayan na, winarning na po lahat. Kumbaga, kayo lahat ng mga bansa dyan, nakatarget na namin. Kumbaga, isang anuhan na lang yan. And they should understand that what they are doing now, trying to scare the whole world, it does risk a conflict with nuclear weapons, which means the destruction of civilization. Destruction ng sibilisasyon, mga sangkay. Ayon po kay Putin. And actually, yan po yung totoo. Kapag pumutok po yung nuclear, of course, papasok na po tayo sa tinatawag na nuclear war, which is yan na po yung Third World War na kinakatakot ng marami, mga sangkay. Na mayroon nga pong tinatawag na doomsday clock itong mga scientist patungkol po dyan na ilang segundo na lang daw mangyayari. At ito pong West ang nagtutulak para po pumunta tayo sa mas delikadong sitwasyon. Alam nyo, halimbawa na lang, mag-away po itong mga bansang to. Magkaroon ng nuclear war, sa tingin nyo, hindi madadama yung buong mundo dyan, mga sangkay. Kung papansinin po natin yung malaking damage na ginawa nung ikalawang digmaang pandaigdigan, matindi na, di ba? How much more kung magkakaroon ng World War III? Alam po natin kung gaano ka-delikado yung mga weapons ngayon na hawak ng mga bansa. Grabing destruction na magaganap pag nangyari yan. Don't they understand this or what? Now, Putin has also announced that the deployment of advanced weapon systems, including hypersonic missiles, and that it holds military advantages in Ukraine. Okay. So yan po mga sangkay. Ano pa sa tingin nyo ang possible na mangyari in the next few days? Sa tingin nyo ba, kakalma pa itong si Putin, mga sangkay, sa mga nalaman niya tungkol po dito sa ginagawa nitong Western countries, itong NATO, especially Germany? Sa tingin nyo mga sangkay, saan nakahantong ang problemang to? Pupunta na ba tayo sa nuclear war? Well, just comment down below. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Nag-upload po ako dito mga sangkay about sa mga story sa Bible at patungkol po sa mga prophetic events na nagaganap sa ating mundo. So, magandang topic natin dito at magugustuhan ito ng mga born-again Christians at mga mahilig po sa mga ganitong klaseng topic. So, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. So, ano po ay magpapaalam? Mag-iingat po ang lahat. God bless.